Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood po ninyo ang aking video na ito. Ito po si Binibining Juanita de Guzman Gutierrez, BSCD MSCD, na nagsasalita po sa likod ng video na ito. Guro at may akda at sumulat ng 24 na aklat. At narito po sa inyong harapan ang kauna-unahan kong aklat na isinulat, Speak Tagalog, a Basic Primer. Dahil po sa pagmamahal ko sa aking bansa kung saan ako ay ipinanganak. Sa kanan naman po, English Tagalog, Christ like Mom and Dad. Sa ibaba po, maka-Diyos Kristo na tatay at nanay. Ito pong aking mga aklat ay makikita po ninyo sa buong daigdig, sa lahat ng online stores at bookstores, at inaanyayahan ko din po kayo bumisita sa akin pong dalawang website. Una po ay juanitagutierrez.com. Ikalawa po ay Juanita de Guzman Gutierrez, BSED, MSED.com. Ito pong Juanita Gutierrez, BSED, MSED.com ay mayroong mga videos ng iba kong mga aklat po. Doon po sa nagtatanong kung ano po ang BSED, MSED, dahil po mayroon po tayong mga bagong mga subscribers, akin pong pinasasalamatan unang-una pamanhin po at binibigyan ng karangalan ang ating pong poong lumikha, ang aking mga minamahal na mga magulang, ang aking pong mahal na nanay. Nakikita po ninyo sa pabalat ng aking aklat na Mom and Chef, Nanay Nene Teodora, All Philippines Cuisine, Cookbook Recipes, na makikita po ninyo sa buong daigdig ang aklat din po na ito. At binibigyan ko din po ng karangalan at pagmamahal ang mga kapatid ko at kanilang mga pamilya, at kayo po na aking mga matapat na subscribers, at lahat ng bago kong subscribers, at lahat po ng mga nanonood. Marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng may kapal. At sinasabi ko rin po, Namaste. N-A-M-A-S-T-E. Ibig sabihin po niyan, binibigyan ko ng karangalan ang poong lumikha sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Yan po ang ating sasabihin sa lahat ng tao. Una, sa sarili po ninyo, sa inyo pong pamilya, kung may pamilya po kayo, kung kayo po'y nagda-drive sa highway, at lahat ng mga tao sa daigdig. Sabihin po ninyo, I honor the God in me, in you, and all of us. Sa Tagalog po, binibigyan ko ng karangalan ang Diyos na lumikha sa akin, sa iyo, at sa lahat. Kapag ito po ang sinasabi natin sa ating kapwa, magiging mabuti sila sa atin at tayo sa kanila, dahil ang Diyos na lumikha ay nasa atin po. Ito pong MSED, Master of Science in Education, tinapos ko po dito sa New York City, sa Fordham University, dito po sa Manhattan, dito po sa New York City, at ako po ay scholar at may karangalan. Hindi ko na po babanggitin ang lahat ng mga detalye. At ito pong BSED, Bachelor of Science in Education, nagtapos po ako sa pamantasan ng Silangan, kasama lahat ng aking mga kapatid, mula sa elementary, high school hanggang kolehiyo po, sa pribadong paaralan na ito na mahal ang tuition. Alam niyo na po, salamat po sa may kapal at binigyan kami ng mga magulang na mapagmahal at hardworking.
ang aking pong ama ay bago po siya tumulak dito sa Amerika, ay siya po ay kalihim ng alkalde. Subalit, alam niya na ang sweldo ay hindi makakasapat kapag siya ay nagpaaral ng mga anak sa kolehiyo. Kaya po nung namili ng magiging stenographer, typist sa paliparan ng eroplano sa opisina dito sa Amerika, ang aking pong ama ang pinili. Kaya napakatagal na po siyang nandito, mahigit na 25 taon. At nang siya po ay magretiro, ay naging leader po sa aming bayan. At siya po ang pumipirma sa aming eskwelahan na budget kung sino ang makakasweldo at hindi. At ito po ay natupad minsan nung ako po ay bagong guro. Sa paaralang tinayo ng aking mga ng minamahal na nanay bilang kauna-unahang gobyerno opisyal na nahalal. Pareho pong top-notcher ang aking mga magulang. At dito po ako naging kauna-unahan pinakabatang pangulo ng mga guro sa buong bayan namin. Outstanding teacher, kung masasabi ko po hanggang dito po sa New York City, kung masasabi ko po, humility aside, outstanding teacher din po sa katulad ng nasabi ko po, at nag-train po ako ng mga guro dito sa New York City. At marami pa pong mga salaysay na makikita po ninyo sa aking aklat. 24. Ang ika-23 po ay Learn English Easily Step by Step. Bagong labas po, ngayong August 22 lamang lumabas. At makikita nyo rin po yan sa lahat ng aklatan sa daigdig. Ang una kong aklat, Speak Tagalog. Ang aking pinaka 23rd na aklat, pinaka 23 aklat, Learn English Easily Step by Step. Dahil ako po English major at Filipino major din po, at marami pa pong major na hindi ko na po sasabihin. At ang aking pinaka-24 na aklat ay sasabihin ko po sa susunod. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay may pamagat na congratulations po. Patas ba si kagalang-galang Escudero, senadores, jurados? Resibo, pagong pusa, ngit-ngit, belat. May birth certificate ba sila? Bago po yan, akin pong babatiin, pasasalamatan din po ang mga tapat kong mga subscribers na nagko-komento at maganda ang kanilang mga sinasabi sa kanilang mga pangungusap sa comments. Sila po, kung masasabi ko po na kung ako man po ay nagkamali sa pagbigkas, ay paumanhin po at itama po ninyo sa inyo pong komento kung mali ang aking bigkas. At kung hindi man po kayo masabi sa listahan na ito, ay patuloy ko pong sasabihin ang mga pangalan dahil po nag-a-update ang ating lolo. Yun po ang naririnig ko, lolo YT. Kaya po nakikita ko po doon kung sino ang loyal at kung sino ang umaalis. Kaya po ang mga masasabi ko po, salamat po kay Cooking with Sherry dahil lagi po siyang nagko-komento sa aking mga videos, at ganoon din po si William Charity. Subaybayan niyo po siya dahil tumutulong siya sa mga mahihirap at may sakit. It's an irony dahil bilyon-bilyon o milyon-milyon ang nagagasta sa isang impeachment trial na allegedly ay
nagastos ng pangalawang Pangulo, kaya nga po mayroong impeachment trial. Siya po ay na-impeach na sa Kongreso. Ang Kongreso po ay dalawang magkapatid ang nandoon. Ang House of Representatives at Senadores. Sila ay nasa ilalim ng Kongreso. At ang tawag nila ay mababang kapulungan at mataas na kapulungan. Subalit sila ay iisa. Dito po sa Amerika, kapag sinabing Kongreso, yun ay magkapatid na House of Representatives na tinatawag natin pong congressmen, congresswomen at mga senadores. Kaya na-impeach na ang pangalawang Pangulo sa Kongreso, sa kapatid nilang House of Representatives. Paikliin na lamang po natin, House Rep, dahil napakahaba. At ngayon, bilang alinsunod sa saligang batas, bibigyan ng pagkakataon pa na marinig ang kaso, kaya nandoon sa Senado para maging patas muli, bigyan muli ng pagkakataon na marinig ang lahat ng mga detalye sa Kongreso kung bakit na-impeach ang isang public servant o gobyerno opisyal. Kaya nandyan ang Senado. Para mabalance ang justice scale. Di po ba nakikita ninyo may tabing ang mukha ng Lady Justice at saka yung kanyang scale ay patas. Kaya bilang maging patas ang Kongreso, mayroong Senado na didinggin muli kung talaga bang tama, wasto at tumpak ang pagkakahatol ng Kongreso. Kaya nandyan po ang mga senador. At sa pagiging hurado nila, ang tawag impeachment court. Yan ang trabaho o gawain ng Senado. At salamat sa Diyos at mayroon tayong internet. Dahil kung wala, ay tayo ay magbabasa na lamang sa mga pahayagan. At kung walang maibiling pahayagan o kaya'y tamad magbasa ng pahayagan o kaya'y walang pagkakataong magbasa, wala kayong alam. Wala tayong alam kung sino ang wasto, tama at tumpak. Subalit, kahit walang internet, may public records naman. Subalit, minsan, hindi rin tama ang nakalagay sa aklat. Kaya, salamat sa internet, una sa Diyos. At marami na tayong alam. Kahit nasa ibang bansa ako at kayo ay nandyan sa Pilipinas, o nasa Canada man, o sa Germany, kung saan pong dako ng mahal na daigdig, nakikita po natin ang mga balita. Kaya napapasalamat po ako muli kay Cooking with Sherry, William Charity, at kay Shashiki Tijori, at pamahin po kung hindi ko ma-pronounce ang mga mabigkas ang ibang mga channel. Correct me if I'm wrong. Salamat po. Noor Ain Omar, Maria Dolora Antosa, Kolo 222, Jenson Kitchen, Aisel Liboon, Vlog 1239, Helena Moscal, at Noorun Omar, I think nasabi ko na po yan. Tinitingnan ko po, isa ko pa pong listahan. Schiller, Rena Kim 658, Nenen Galma, Evener Ceci Baden 7019, Schiller Rene Kim 658, Inspired by Dreams. Ang ganda na pangalan. Ano po? Nasabi ko na rin ang Cola 222,
Jim Sim, Nick Kitchen, Flourish by Flora, Evanescence, pamahin po, Evanescence, Didem 7019, Camcat Dogs, at marami pa pong iba na isusulat kong muli ang patuloy na ang pag-update ng YouTube sa aking mga listahan sa ating pong algorithm. At marami pong salamat muli sa aking mga minamahal na subscribers. At atin pong pamagat, congratulations po. Patas ba si kagalang-galang Escudero, Senadores, Horados, Resibo, Pagong, Pusa, Ngit-ngit, Belat, may birth certificate ba sila? Kaya ko po tinanong kung may birth certificate ba sila. Kasi po napapanood ko sa impeachment trial na halos lahat ng mga senadores, Horados, sinasabi yung salitang alias. Ibig sabihin po ng alias ay sa wikang Ingles ay false names. Hindi totoo na pangalan. Sa makatuwid, alam na ng mga senadores Horados na hindi totoo ang Pagong, Pusa, Ngit-ngit, Belat. Kaya sa isip ko, alam na nila na hindi ito totoo ang nakalagay sa resibo. Kaya nga po, tinanong ko, sana nagtanong sila kung may birth certificate yung mga taong yon. Tanungin nila ang NCO, National Census Office. Kapanayamin yung director ng National Census Office kung may taong nakapangalan ay Pagong, Pusa, Ngit-ngit, Belat, yung pong mga first name ay alam nyo na po at nasabi na sa impeachment trial ng mga prosecution lawyers. Ay kaya alam na pala ng mga senadores Horados na false names yon dahil they keep saying alias. Dahil kung hindi sila naniniwala na yun ay hindi totoo, kakapanayamin nila ang direktor ng National Census Office o Board of Registers kung may birth certificate yung mga taong yon at kung ilang taon na sila at nag-i-exist ba sila. Subalit, sa mga salita ng mga senadores Horados, pati na rin ang kagalang-galang na Escudero ay alias din kung hindi po ako nagkakamali. Kaya alam na nila na false names ang mga Pagong, Pusa, Ngit-ngit, Belat. False names na kasi palagi nilang sinasabi alias yung mga yon. Ang ibig sabihin po ng alias, false names, hindi totoong pangalan. Kaya maaaring hindi na sila nagtanong kung may birth certificate ba itong mga taong ito, interviewin, kunin ang mga records ng birth certificates ng mga taong ito. Subalit, nasabi na nila alias. Ibig sabihin po ng alias, false names, hindi totoong pangalan. Kaya naghatol na sila na ito ay hindi totoong mga pangalan. Kaya hindi na sila naghingi ng birth certificates. At panay ang tanong nila na hindi ba kayo nagtaka? Tinatanong nila po yung mga witnesses, hindi ba kayo nagtaka kung bakit ang mga pangalang ito ay katakataka, hindi po ba? Subalit, may nagtanong na senadores Horados na may mga taong gumagamit din ng mga alias. Ibig sabihin po ng alias ay false names, hindi totoong pangalan.
noong mga panahon ng revolusyon, noong panahon ng digmaan. Subalit, sabi po ng isang senador Jurado na si, hindi ko na po sasabihin ang pangalan, alam niyo na po yun sa mga day-to-day na impeachment trial. Kaya po, akin pong ina-upload yung mga araw-araw na impeachment trial upang mapanood po ninyo. At kayo na po ang pagbibigay ng interpretasyon. Pamanin po, panuorin po ninyo yung araw-araw na impeachment trial para po ninyo masuri kung ano at sino ang tama at mali. Hindi po tayo makikinig lamang sa ibang mga YouTube creators. Maaaring manood po kayo kung ibig po ninyo. Subalit, kung ibig po ninyong malaman kung ano ang tunay na pangyayari, manood po kayo sa day-to-day impeachment trial. Dahil yun po ay walang komersyal. Ito pong walang commercial ay House of Representatives. Yung pong video nila, maganda. Dahil tuloy-tuloy walang komersyal. Iba po, may komersyal. Kaya po, napakaganda. Panahin po. Napanoorin, yung talagang diretsong mga pagtatanong ng mga abogado sa magkabilang panig. Siyempre po, ibig sabihin po ng siyempre Espanyol, palagi. Ako po nung mag-join kami ng aking mahal na nanay, kami po ay nag-tour sa buong Europa, sa buong daigdig. Mga kapatid ko po ay nag-tour din at aking mga magulang. Dito po sa Madrid, ako po ang ginawang Spanish translator. Dahil nung po kaming high school nga dyan sa University of the East, mayroong Espanyol. Ewan ko po kung binibigay pa rin nila sa kanilang curriculum. At dito po sa New York City, kumuha po ako ng Spanish course. At A+ po ang aking grado, hindi naman po sa pagmamalaki. At ang aking professor galing sa Barcelona, Espanya. Sabi po niya, ang tunay at tama at wastong Espanyol ay galing sa Espanya. Hindi galing sa Puerto Rico o sa kung saang bansa. Dahil ang original na Spanish na wasto ang balarila o grammar ay sa Spain. Kaya po, nung unang pong araw namin, Espanyol na agad ang aming salitaan. Kaya po yung mga kaeskwela ko, na mga guro din, ay hanga sila. Dahil marunong na akong mag-Espanyol. Ay high school pa lang po kami, Espanyol na. Diyan po sa pamantasan ng Silangan. Iniulit ko po, hindi ko po alam kung ang curriculum ay ganoon pa rin. Kaya po kumuha po ako ng kurso dito sa State University of New York ng Spanish. Kaya po kapag may mga report card day, ako ang kinukuhang mag-translate. Dahil mga Spanish speaking po, halos lahat ang mga magulang ng mga estudyante namin. Ako lamang po ang Pilipina sa aming paaralan. Kaya po kapag ako'y nag-i-Espanyol, nasabi kong siyempre, iniiwasan ko po kapag nagsalita ako ng Tagalog. Kailangan Tagalog lahat. Alam po yan ng mga estudyante ko. Kapag nagturo ako ng English, English lahat. At Tagalog, Tagalog lahat. Subalit, pamahin po kung kuminsan kapag English dahil kuminsan kailangang i-translate pa. Napuna ko po naman kung patas ba si kagalang-galang Escudero, kaya nilagay ko po congratulations po. Dahil napansin ko po, binibigyan niya ng tinig dahil boses po ay Espanyol din. Tinig ang magkabilang panig, yung prosecution at saka po yung defense. English na naman yan.
yung pong nagtaga-usig at yung pong pinagtatanggol nila ang sarili nila. Kaya po, napansin ko, patas naman, as much as possible. Sa Tagalog po, ay pinipilit niya na maging patas siya, si kagalang-galang Escudero, dahil abogado siya at graduate pa siya, nagtapos dito sa Washington DC, kaya kailangan matinik. Ipakita nyo po ang iyong tinik. Sa amin pong bayan, kapag sinabi kayong matinik, matalino kayo. Kaya ipakita nyo po na kayo ay matinik, kagalang-galang Escudero. At ipinapakita naman po niya, binibigyan niya ng patas. Dahil kapag hindi po kayo naging patas, ay magiging kayo'y mga tau-tauhan. Ibig sabihin po ng aking mga magulang, kapag nagtau-tauhan kayo, hindi na ninyo ginagamit ang inyong matalinong isip. At napansin po natin yan sa mga hurado na tinatanong ang mga testigo na hindi na ba ninyo inusisa na kung itong resibo na ito na at mga pinirmahan ninyo at mga pangalan, hindi na ninyo tinanong. Ay mga nababasa ko nga po sa mga komento, minsan nakakapatawa dahil kaya nga po ang ating bansang Pilipinas ay isa sa mga bansa na mga tao ay very cheerful. Ibig sabihin po, mga tao kahit naghihirap yung iba, hindi naman lahat po naghihirap, hindi po ba? Ayan nga, at bilyon-bilyon ang nakasaya. Marami palang pera ang Pilipinas. Ay, ang Pilipino, ilan lamang pong milyon? 340 million po ba? O baka nadagdagan o nabawasan, basta po milyon lang. Subalit, yung pong perang nagastos, 2.2 billion. Doon sa, may sinabi yung testigo na pangalan na pinagkagastosan Sa isip ko po, 2.2 billion, ang laki nun. Si Elon Musk, nag-donate po siya ng 1.5 billion. 1.5 billion sa buong 50 estado. Sa bawat 50 states. 50 states po, nag-donate siya sa kabuuan total na 1.5 billion. Para saan po? Para magkaroon ng bahay ang mga homeless na may mga anak. 1.5 billion po, 50 states na yun Parang sa Pilipinas, 50 Pilipinas, ang ginastos lang niya 1.5 billion. Ay dyan po, 2.2 billion. Naka 100 na Pilipinas na dapat ang nabigyan ng libreng bahay ng mga homeless. Dahil ang nagastos lamang dito na Elon Musk na magpatayo siya ng mga bahay sa 50 states. Ang kabuuan total, 1.5 billion. Yung mga homeless may bahay na, libre. Yung mga homeless na may mga anak, yun po ang kanyang binigyan ng kondisyon muna na magkaroon ng bahay yung mga homeless na may mga anak. Buong 50 states, nakapagpagawa siya. Ang total lamang 1.5 billion. Sabagay, malaki naman po ang palit ng 1.5 billion kung yan ay ita-translate o sasalin sa pera ng Pilipinas. Subalit, kung sa bilang ng 2.2 billion at saka 1.5 billion, ay malaking kaibahan. Nakapagpabahay na kayo ng bawat isang Pilipino na walang bahay. Na homeless, hindi po ba? Yun lamang po. Nakikita din po natin, may mga senadores jurados, Espanyol din po yon, mga mambabatas na tagahatol na tinitingnan nila ang mga ebidensyang papel. Dahil sasabihin po ng ibang mga senador na jurado, nakita nyo ba na yung pera ay hawak ng pangalawang pangulo?
ay hindi ang sagot. Kung yan po ang tanong, ay di lahat na po ng mga nasa kulungan ay hindi sila makukulong. Dahil sasabihin po ninyo, ay mali ang mga hukom. Dahil wala naman sila doon sa lugar na pinangyarihan ng mga maling gawain. Wala. Yung mga abogado, wala roon. Mga abogado at mga hukom na nagtatanggol at naghahatol sa isang kaso, ay wala sila roon. Ano lang pinagbabasihan ay ebidensya. Kaya ang pinagbasihan ay ebidensya. Kaya na-impeach ang pangalawang Pangulo at binibigyan muli siya ng pagkakataon upang makita na patas ang batas ay kaya siya nandyan sa Senate Court, Impeachment Court. Kaya maganda rin ang batas dahil hindi pagkatapos ma-impeach sa Kongreso ay impeach na. Binibigyan pa rin ang isang nasasakdal ng pagkakataon. Kaya po, yun lamang po ang aking nasasabi. Marami akong dapat sabihin, subalit ayaw po nating mahaba ang ating video. At ibig ko lamang pong sabihin ay lahat po tayo ay may soul contract, kontrata ng espiritu. Sabi nga po ni San Miguel Arcangel, nothing happens by chance. Walang natutupad na para lamang tsansa. Hindi po, bago po tayo ipanganak, mayroon na po tayong kontrata na ito ang gagawin mo ha, pahihirapan mo ako ha, ito ang magiging buhay ko ha. Kaya nothing happens by chance. Kaya po, kapag alam natin yan, mauunawaan natin ang lahat ng ating kapwa. Dahil kontrata nila yon bago sila pumunta dito sa daigdig. At itatama natin kung ano man ang mali. Dahil tayo po lahat ang maghuhusga o hahatol sa ating sarili. Nakita ko po yan sa isang, marami na pong nabasa akong aklat na umalis na rito sa daigdig, subalit bumalik uli sila dito upang mabuhay na muli at magbayad ng mga kasalanan nila o pagkakamali. Hindi naman po naghahatol ang poong lumikha. Ang maghahatol sa ating mga maling gawa ay tayo din. Dahil yung isa pong doktor na pumunta na sa kabila at siya bumalik na muli, sabi po niya ay siya ay nakita niya ang sarili niya na nasa harapan ng Galactic Council. Palibot siya ng mga taong pagkababait at siya din ay mabait din dahil espiritu na siya. At ipinakita sa kanya yung kanyang mga ginawa mula maliit hanggang siya ay yun nga pumunta na doon sa kabila. Pati yung kanyang pagkupit ng mga cookies nakita niya. At nakita din niya ang paghihirap ng kanyang asawang babae na binubugbog niya at binubuntal. Nang siya ay nabubuhay pa, hindi niya alam na nasasaktan niya ang kanyang asawa. Basta't nasanay na siyang buntalin siya. Kaya po nang makita niya ito sa sine doon sa kabila, awang-awa siya sa asawa niya. Kaya sinabi niya doon sa Galactic Council, bilang parusa niya sa kanyang sarili at mawala ang kanyang lungkot dahil hindi siya makakapunta sa tinatawag nating heaven. Dahil ang mahal na Jesucristo, sinabi niya, hindi ka makakapasok sa heaven
hanggat hindi pa man po, hanggat hindi ninyo nababayaran ang kalit-liitang pagkakamali. At ang kanyang pagkakamali, yun nga po, binuntal niya ang asawa niya. Kaya sinabi po niya, ano ang ibig mong gawin? Sabi po ng Galactic Council. Dahil kailangan linisin niya ang kaluluwa niya. Dahil kapag hindi siya makapasok, magiging wandering na soul siya. At hindi siya magkakaroon ng katahimikan magpakailanman kapag hindi niya binayaran yung kanyang pagkakamali. Kaya ang kanyang hatol sa sarili niya at humingi siya ng permiso doon sa Galactic Council na napakababait at siya mabait din. Mabait na rin dahil espiritu na nga po siya. Sabi po niya, buhayin niyo uli ako, papanganak ako muli na sanggol at babae naman ako, sabi niya. At siya ay magkakaasawa na siya naman ang bubuntalin. Sabi ng mga Galactic Council po, sigurado ka ba? Espanyol po, sigurado. Ibig sabihin po ay, ikaw ba ay ayos na ang loob mo na yan talaga ang gagawin mo? Opo, titiisin ko. Titiisin niya upang mabayaran niya ang sakit na kanyang idinulot sa kanyang asawa. Kaya yun po, pagbalik niya, siya naman ang babae at siya naman ang bubuntalin. Kaya po kapag kayo ay nakakakita na ipinanganak ay ganito ang mga gawain na nakakatawa o kung minsan naman ay nakakaawa, sila po ay nagbabayad ng kanilang pagkakamali. Kaya po sabi ng isang channeler po, kapag nakakakita siya ng isang tao na parang wala sa sarili, yung tawag po natin sinto-sinto, sabi niya sa sarili niya, yung channeler po, nagbabayad ka ng iyong pagkakamali at iyan ang pinili mo na quote-unquote parusa. Hindi naman po parusa kung hindi. Yun ang katumbasan ng iyong ginawa. Kaya nga po sinasabi ko na mag-iingat po tayo sa ating sinasabi at sa ating ginagawa dahil tayo rin po ang hahatol. Kaya nga po, maganda po yung sinabi ni Kagalang-galang Escudero na gumamit ng maayos na salita ang mga abogado o mga senadores, jurado sa impeachment court. At hindi lamang doon, kung hindi sa lahat ng sangay ng pamahalaan. At mapupuna po ninyo yung nagsalita noon na isang senador ay siya mismo ay gusto niyang suntukin yung kapwa niya senador. Nakakatawa po dahil sila ang nagsalita na gumamit ng maayos, subalit sila, nakita ko po sa isang video, matagal na po, isang taon po yata basta po nakita ko sa video, magsusuntukan sila kung hindi pinigilan ng ibang mga senador. Kaya po, mismo sila na nagsasabi na gumamit ng wastong salita, ay sila din ay nagkamali. At mabuti naman, at ibig nilang ituwid ang mga pagkakamali. Dahil ano po ang sinasabi ng mahal na Jesucristo? Hindi kita kilala kapag hindi mo ginagawa ang wasto, tama at tumpak, kahit tawagin mo ang pangalan ko. Tinatagalog ko lang po yan. Subalit ang sabi nga po niya sa Ingles, depart from me, I don't know you, you evil doer. Sa Tagalog po, umalis ka sa harapan ko, hindi kita kilala. Kahit tinatawag mo ang pangalan ko, kahit sinasambit mo ang aking pangalan. Kaya po, ang ibig ng mahal na Jesucristo, gawin ang wasto, tama at tumpak sa isip, sa salita at sa gawa. Dahil tayo rin po ang hahatol sa ating sarili. Kaya po, kahit kayo mawala ng
taga-sunod o tangkilik sa Tagalog po, ay huwag niyong ikasasakit dahil basta po ang gagawin ninyo ay wasto, tama at tumpak. Yan po ang sabi ni Saint Germain ni Santo Hermano. Kapatid po siya. Ibig sabihin po ng kapatid ay parehong mabuti ang ginagawa nila. Kapatid niya, si Sananda. Nakilala po natin Jesus. Sabi po ni Santo Hermano, kapag may nag-utos sa kanya, nasaktan ang kanyang kapwa, maging sa salita, sa isip o sa gawa, hindi niya gagawin kahit siya'y paulanan ng 10,000 bala. Hindi niya sasaktan ang kanyang kapwa, maging sa isip, maging sa salita, maging sa gawa. Kaya yan po ang ating iisipin. Mahalin ang ating kapwa. Dahil ang pong lumikha ay nasa ating lahat. Nasaan po? Nasa tumitibok nating puso. Nasa ating lahat. Kaya tayo, walking gods and goddesses, according to Saint Germain. Na ayon kay Santo Hermano. Tayo ay lahat ay Diyos. At kapag alam natin lahat ito, aalis ang masasamang espiritu. Kaya kilalanin po natin, mahalin, hindi naman po magyayakapan, kung hindi igalang ang ating sarili at ang ating kapwa. Kung kayo man po ay abogado, guro, businessman or businesswoman, mga mambabatas, at mga mamamayan, isipin po natin, anak tayo ng Diyos at ang Diyos ay nasa atin. Tumitibok sa ating puso at tayo ay Diyos din. Lumalakad na Diyos. Kaya kung mayroong na magkamali, iwasto. Kung kayo ay maghahatol, iwasto ang inyong hatol. Iwasto. Dahil kayo rin po ang magbabayad niyan, hindi kami. At tayo naman lahat ay mayroong babayaran, quote and unquote, hindi naman sasalapi kung hindi, tayo rin ang maghahatol sa atin. Kaya po, gawin na natin ang tama, wasto at tumpak, kahit walang nanonood sa inyong video. Dahil, mas maganda ang regalo sa atin ng pong lumikha. Meron ka bang natutuhan sa iyong buhay sa daigdig? Ano sagot po ninyo? Opo, mayroon. Ano yun? Maging maunawain, mapagmahal sa kapwa, hindi sila sasaktan sa isip, sa salita at sa gawa. Subalit, sabi ni Santo Hermano, kapag kayo ay nagsalita na, wala po akong natutuhan eh. Babalik na naman kayo. Ipapanganak na muli kayo. At mag-a-undergo na naman ng maling mga gawain hanggat hindi kayo natututo. Eh hindi naman ninyo gagawin yun, hindi po ba? Kaya po, itong panonood natin ng paghahatol sa impeachment trial na ito, maging maunawain dahil lahat po tayo ay magkakapatid na anak ng may kapal. At kung kayo ay senadores horados, maghatol kayo ng wasto, tama at tumpak. Dahil kayo po ang magbabayad niyan, hindi kami. At kayo namang mga manonood, mga mamamayan, tayo lahat, maski man dito po sa Amerika. Mayroon din ganyan na mga suliranin katulad din ng sa Pilipinas. Dahil si Elon Musk, nung siya ay pinuno ng DOGE, Department of Government Efficiency, marami po siyang nakitang pagkakamali na milyon-milyon, bilyon-bilyon ang mga walang pirma din. Maraming salaping na nawala. Nakita niya, sanggol, mayroon ng pension, pangalan, ang birthday, wala pang 1 buwan na baby,
May pension na, nakita niya, ang dami-dami. Meron din siya nakita, 500 taon na. Sumasahod pa ng pension. Ang dami-dami rin. Kaya po, hindi lang naman sa Pilipinas, sa buong daigdig, nagkakamali ang tao. At sila, kung sino man ang gumawa noon, sila ang magbabayad noon. Ang ating lamang pong sasabihin sa mga kapatid natin nagkakamali, patawarin natin. Patawarin natin sila. At sabihin po natin, you are loved. You are pardoned. Minamahal ka namin. Pinapatawad ka namin. Magbago ka na. Ganun po natin sasabihin. Hindi po tayo maghuhusga. Hindi po tayo hahatol. Dahil may tagahatol. Una ang may kapal. At ang tagahatol ay nandyan sa Senado. Sila maghahatol. Sila rin ang magdadala ng kanilang hinatol. Kung kung yan po, paman po, ay wasto, tama, tumpak. Kaya po, hindi po tayo maiinis kapag tayo po ay maunawain. Dahil yung defense, talagang i-defense nila ang kanilang pinidinidepensa. Yun naman pong nagpa-prosecute, ay di prosecute nila yung kanilang nakitang ebidensya. Yun namang mga presiding officer, hindi naman po mga isa lang siya. Ang mga senadores suratos, meron silang pagkakataong makita nila kung ano ang dapat nilang gawin. Kaya sila po, nasa kanilang kamay, ang kanilang kahatulan na ibibigay ng Galactic Council sa kanila at sila rin ang maghahatol sa kanila. Kaya mag-unawaan po tayo. Magpatawad at magmahal. Hindi man po magyayakapan, kundi sabi po ni Santo Hermano ng mahal na Jesucristo, na mahal na Lady Mary at Saint Joseph at lahat ng Galactic Council Ascended Masters po ang tawag. Sabihin natin sa mga nagkakamali, you are loved, you are pardoned. Yun ang galing sa poong lumikha na tayo ang ating duty lang paman po, magmahal, hindi lang po magyayakapan, kundi mag-unawaan at magpatawad. At ang bahala doon ay yung mga may duty na gumawa ng kung ano man dapat nilang gawin, katulad ng mga senadores surados. Bahala sila. Sila ang naatasan sa kanilang soul contract na maging senadores surados. Ganun din naman po ang mga House of Representatives. Bahala sila. Sila rin ang maghahatol sa kanilang mga ginagawa. At tayo rin, tayo lahat, maghahatol sa ating mga ginagawa. Kaya tayo po, mag-iingat sa ating mga ginagawa, mga sinasabi, sa isip, sa salita, at sa gawa. Huwag po kayo magpapadala sa taginting ng salapi. Katulad ng ayaw ninyong mabawasan ang inyong mga tagatangkilik, ay gagawin nyo na ang nakakasakit sa inyo. Dahil, bakit ko po nasabi yan? Dahil kayo rin ang nasasaktan sa mga salitang sinasabi nyo laban sa inyong kapwa. Dahil yung mga sinasabi nyo sa inyo babalik. Yan din ang law of gravity. Yan din ang law of the universe. Kung ano ang sinabi nyo, babalik sa inyo. Kaya po, kung kayo man ay content creator sa YouTube, o kahit saan, kung kayo may guro, kayong businessman, lalo na yung mga nasa palengke po, maging tama po kayo sa inyong mga itinitinda. Sabi nga po ng isa kong professor sa pamantasan ng Silangan, nung high school kami, tsaka nung elementary po, bumibili po siya ng hipon. Subalit napansin po niya, yung balot, ang laki ng butas sa ilalim. Kaya,
Kahit lagay ng hipon yung tindera, nahuhulog naman sa butas ng balot. Ay binayaran niya ng tama sa sinabi ng tindero o tindera man. Subalit yung kanyang biniling hipon, mga 5 lang o 7. Ay sino magdadala ng kasalanan? Ay di yung nagtitinda, dahil yung bumibili, binabayaran niya ng tama. Subalit yung kanyang timbangan ay hindi patas. Kaya kayo, tayong lahat, piliin po natin ang wasto, tama at tumpak. Dahil tayong lahat ang maghahatol sa ating ginagawa. Kaya tayo nga po ay nagpapasalamat kapag may gobyerno opisyal o public servant na tama ang ginagawa, na mabuti. At hindi unawain na kung minsan nagkakamali ang ating mga kapatid na anak din ng may kapal. At lahat naman ay anak ng may kapal, hindi po ba? Ay di kapag nagalit po kayo sa inyong kapwa, nagalit na kayo sa ating may kapal, dahil ang may kapal ang lumikha sa ating lahat. Kaya magunawaan, magpatawaran, dahil tayo po lahat ang maghahatol sa ating ginagawa. Kaya po kapag uunawain na po natin ang mga senadores, horados, ipagdarasal natin sila. At maganda po yung kanilang mga ginagawa. Bawat simula no impeachment trial, nagdarasal po sila. Napakaganda nun. Napakaganda. Nagandahan po ako sa dasal. Nakita ko po kanina nung day 18 ba o day 19. Ang ganda ng dasal. Hindi ko po napanood yung iba nung day 1 o day 2. Marahil ay maganda rin lahat. Hindi lang marahil, sigurado. Dahil nagdarasal kayo sa may kapal. Napakaganda nung nagdarasal. Humihingi kayo ng tulong, nabigyan kayo ng wisdom, ng kaalaman, upang maging maayos ang inyong gawain at maging ligtas kayo, tayong lahat sa anumang madilim na kapahamakan. Maging ligtas tayo doon. At tayo ay maging laging masaya, nasa mabuting kalagayan, at magandang kalusugan, at isipin palagi na ang Diyos ay nasa atin, nasa ating puso. Kaya po tayo ay pinakamagandang nilikha ng ating pong lumikha. Kaya tayo kinaiinggitan nung kampo ng kadiliman, dahil ang Diyos ay wala sa kanila. Kaya tingnan nyo po, inaala yung puso dahil nandun ang Diyos. Akala nila, matatalo nila ang Diyos kapag nakuha yung puso. Hindi. Tayo ay Diyos din. Kaya tayo kinaiinggitan ng kampo ng kadiliman. Ang atin pong gagawin, patawarin sila at bigyan ng liwanag ng pagmamahal ng poong lumikha. Dahil love is the greatest force in the universe. Sa Tagalog po, ang pag-ibig. Sino ang pag-ibig na ito? Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pinakamakapangyarihan sa buong kalawakan. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at panonood. Ito po si Binibining Gutierrez. May akda ng Speak Tagalog, Christ-like Mom and Dad, Maka-Diyos Kristo na tatay at nanay, at Learn English Easily. Nasa aklatan na po sa buong daigdig. Marami pa pong aklat. Mahal ko po kayong lahat dahil ang Diyos ay pag-ibig. Yan po ang sinasabi palagi na may mga minamahal na mga magulang sa anin. Magmahalan kayo dahil iisa ang inyong pinanggalingan. Iisa ang ating Diyos. Marami pong salamat. Mahal ko po kayong lahat. Magkita uli po tayo. Have a nice day always. Pagpalain po tayo ng poong lumikha sa isip, sa salita at sa gawa.
liwanag at pagmamahal sa atin pong lahat.